Sige. Naroon malapit sa Kain tayo guys. ubos na nga naman ng mga drugs. Kaya kailangan na talaga Okay, so ulam. Ako na pong bahala, mapipito. Mamaya lang po eh. Yup. Puno na naman po ng tubig. Ang dami yun. Umalis na si Bisoy Silent nga pala. para sumalok na ng tubig. Dahil hapon na ng mga sandaling yun ay malapit ng duminig. Kaya wala na Sarap ng halos kain tumitigil sa namin balon. guys. Baka doon ang Diyos o Wala na rin siyang kaagaw. Agad na sumalok si Bisoy ng tubig at ibinuhos yun sa dala niyang dalawang balde. Nakailang balik din siya hanggang sa puno ang braso ni Mang Pipito. Huling balik na niya sa balon at madilim na rin noon. Kaya pagkatapos noon ay makakauwi na rin siya. Bago niya dalhin ang huling sinalok na tubig ay naupo muna siya sa lugar na malapit sa balon nakain ka nga ng sili para sa eh. bit na magpahinga. Wala rin namang ibang tao roon. Kain po. Kaya't naupo si Bisoy sa isang malaking bato na naroon. Sabit siyang nakaan niya dahil napagod siya sa pagsalok ng tubig. Kapag nabayaran ako ni Mang Pepito, may ibibigay na uli akong pera kay Malasinan para pabili ng bigas. Ayos! Samputa mo. Habang nakaupo at Para ba kami to? si Bisoy. Nang may narinig siyang tila Tanggal eh. ingay ang tubig sa May loob ng linya balon. dito. Tignan eh. Wari umiipot ito Soli ko. na tila may ipot-ipot sa Soli ko loob. na. Uwi namin. Ha? Ano kayang nangyayari sa balon? Kaya pandikit yan, no? Ang tubig ah. Naku po. Hindi may abit yan. Kailangan May pandikit. naliwanag sa loob ng balon. Ano ba nangyayari? Biglang napatayo si Bisoy at lumapit sa gilid ng balon. Kita-kita niya na umiikot ang tubig sa loob nun habang may nagliliwanag mula sa ilalim nito. Pambihira! Bakit umiikot ang tubig? Mama, napkain Ano oh. meron sa balon? Saka umiilaw rin. Baka mamaya Binibigyan pa makapagpapagpapagpapag sa tubig. Ay, Nakain na dito. Nakain na dito. dahil gulat na gulat si Bisoy at nagtataka sa nangyayari sa tubig ng balon. Kaya hindi maiwasan ng bata ang mapanganga. Habang nakanganga siya at nakabuka ang bibig, ay may kung anong biglang lumitaw mula sa umiikot na tubig ng balon. Ang ulam. Itlog guys. Itlog Itlog. na nilagyan ng luya. Ang lumabas mula sa tubig Bigay pang kanin. at tuloy-tuloy Ikaw sa na iling kanin. pumasok sa bibig ng bata hanggang sa malingat niya ang bagay na yun. Nagulungan si Bisoy at hinawakan ang kanyang lote. Pilit na iniluluwa ang bagay na pumasok Guys, sa mayroon kanyang pang bibig. juice guys. Oh, Subalit, juice. hindi niya na yun Bigyan mo si ano mailabas. yan. Project juice. Huwag mo nang pilitin. Hindi mo na mailuluwa ang nakapasok na. Nanlaki ang mga mata ni Bisoy nang makita Ganyan. ang pinagbilang ng mahinis na buses. Ako po, Regis ko. Isang Tanggal yan eh. Oh. Isang Na lupa. templa kami ni Wilmar. Oo, tama na. Lamang lupa na ako, pero hindi ako basta mga lamang lupa. Mabuting lamang lupa ako, Bisoy. Mabuti naman lupa. Teka, kilala mo ako? Oo naman. Matagal na kitang nakikita na sumasalak ng tubig dito sa balon. Teka, sino ka ba? Ako si Bundino, na maaari na maging kaibigan. Bakit ka nagpakita sa akin? Saka ikaw ba may kagagawan ng umiilaw na bagay na lumabas sa balon? At pumasok sa bibig ko? Oo, tama ka. Nagagawan ko nga yung Bisoy. Dahil alam kong ikaw ang siyang pinagpala. Ikaw ang siyang napili. Ano? Napili? Para saan? Para pumatay ng aswang. Teka, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Dondino. Hindi ba may nangyayaring hindi maganda ngayon dito sa baryo sinagkala? May mga Mahirap kampunan ilagay. din gumagala, di ba? At nambibiktima ng mga Sikip? nangyayari dito. Oo, Dondino. Totoo yun. May mga napatay na sila. At meron ding mga nawawala. Payag ka bang manatili ang naging dito sa baryo, no? Siyempre hindi. Dahil kawawa naman ang mga taong mapapahamak. Tama ka. Kawawa talaga sila.
Kaya nga ikaw ang magliligtas sa mga taga rito. Ha? Ako? Ayos ka lang ba? Ano bang magliligtas ang sinasabi mo, Don Dino? Paano ko sila ililigtas? Sige nga. Yung nagliliwanag na bato na pumasok sa bibig mo. Yun ang mutya ng balon na to. Ha? Ano? Mutya na. Mutya. Tama ka. Ipinilihan na ng mga mabubuting duwende sa nilalang na mapagkakatiwalaan. Ikaw nga ang siyang napili. Wala Kaya dito. magamit mo kapangyarihan taglay ng mutya ng balon. Yan na At nga. hindi na lumalaganap talagang dito sa tayo. Talaga, hindi ba talagang mahirap isuot mo? Sigurado ka ba, Don Dino? Ako ang haharap sa mga aswang at masasamang elemento? Oo, sigurado ako, Bisoy. Walang duda. Ikaw nga ang naharap sa kanila. Pero, paano ko gagawin yun? Ang pinggan na ginagamit mo, na panimbang sa pagbubuhat mo ng balde ng tubig. Yan ang magiging sandata mo, Bisoy. Magagamit mo yan para labanan at harapin ang mga kampo ng dilim. Dahil magkakaroon ng pambihirang kapangyarihan ang pinda habang hawak mo. Talaga? Don Dino? Magkakaroon ng kapangyarihan ng pingga ko? Oo, Kanin, Bisoy. gusto mo kanin? Kaya magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Basta gawin mo kung Wala, ano ang nalo tama. kita sa hilig kumain. Isang maigpit na bilin. Umalit pa ako, last ko kumain. Nagmahigpit na bilin? Ano yun, Don Dino? Hindi mo maaaring ipaalam sa kahit kanino ang tungkol sa mutya ng balon. Kahit sa lola ko? Kung sa lola mo lang, maaari naman. Dahil alam kong kakampi mo siya at mapagsasabihan mo ng sikreto. Pero sa ibang tao, wag na wag mong ipapaalam dahil posibleng mawala ang bisa ng mutya ng balon. Sige na, hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Biglang naglaho si Don Dino. May gusto pa sanang sabihin si Bisoy, kaya lamang wala na ang kaibigan niyang duwende. Napatingin si Bisoy sa hawak niyang pinggan. Ang sabi ni Don Dino ay hindi na ito magiging pangkaraniwang panimbang lamang, kundi magkakaroon na yun ng kapangyarihan dahil ito ang kanyang magiging Kasi sandata. pang dikit eh. Napangiti ang bata at pinaplos-saplos ang kawanyang Sa pinggan. ibig ka. Saka tumayo ito at inilagay na ang balde sa magkabila ang dulo. Masaya nang inihatid ni Bisoy Sila ang pandikit niya. Kinamang Pipito. Ayos ka lang ba, Bisoy? Opo, Mapipito. Bakit po? Bigla ko nanibago sa'yo eh. At sigla-sigla mo pa rin kahit napakarami ng nasalok ng tubig sa balon. Parang hindi ka man lang napagod. Kwan po kasi. Masigla lang po ako at nasa kondisyon po ang katawan ko ngayon. Hindi mo may pasok to. Saka parang kakaiba ang saya mo. May nangyari ba sa balon? Po, ano pong mangyayari naman ang ibig mo sabihin? Naangat naman doon. Kaya nga, hindi May nga. nakita kang nagpasaya Nailagay. sa'yo. Baka nakita mo yung crush mo kaya nagkaroon ka ng Dito naman yun, inspirasyon. ano ganun. Nako, hindi po. Hindi ka mailagay, ang gagawa. Tito, Hindi, ilagay mo na lang dito. Sabihin mo ng gano'n na tanggal. tama lang yun. Saka nag-aaral ka pa. Hindi na Bukas nga kami po sa solid. mapipito eh. Ano ka mo? Abay, bakit naman? Hindi po kasi kaya ng lola ko kasi po wala po siyang maayos na trabaho. Abay, ganun ba? Hindi bale. Sabihin mo sa lola mo na sa susunod na pasukan ay mag-aral ka na ulit. At ako ang bahala. Wow! Talaga po? Oo naman. Mahalaga kasi sa isang kagaya mo ang nag-aaral para marami kang matutunan. Maraming salamat po, Magpipito. Sabi ko na nga po eh, mabait po talaga kayo. Heto nga pala ang bayad ko sa pagpuno mo sa drum ko. 50 pesos yan. Tapos, iuwi mo na rin itong lutong ulam na adobo. Marami kasi ako ng luto. Sobra sa akin. Lagay mo na lang mag-uwi ate ka na yan. para may ulam kayo ng lola mo. Ako, matutuwa po si lola nito. Kasi, may libre po kaming ulam. Salamat po talaga, Magpipito. Tuwang-tuwa si Bisoy na Ito naman uwi, ng tubig. dala ang pera at libreng ulam galing kay Magpipito. Mamaya mo, isama mo pag dagdagan mo. Ay napakaswerte niya ng araw na yun. Dahil Bili sa na yung ulit. magandang bagay na nangyari sa kanya. Mula sa pagkakaulan ng kaibigang Duwende,
Kasabang na to. At ang pangako ni Mang Pipito, siya sa Wala na ba pag-aaral doon sa baw? Ng sa susunod itlog? na pasukan. Wala na? Masayang ibinalita ni Bisoy Wala ang sa mga baw ng sinabi itlog? ni Mang Pipito. Pero hindi na niya sinabi ang tungkol sa mutya ng balon na nasa katawan niya. Saka na lang niya sasabihin kapag nagtanong na ang kanyang lola. Natuwa rin si Lola Sinang sa libreng ulam na dala ng kanyang apo. Kaya masaya nila pinagsaluhan yun. Samantala,